Senyora. Max, naka-ano na. Oo. Okay. Vlogger yan si Dr. Vlogger. Kaya alam namin. Ay, sa second floor po ba? Si Doktor, ya. Kayo. Ilayin niya po. May I invite po Dr. Agimpayan in front for opening remarks or also for discussion kung ano nga po ba ang osteoporosis. Hello, good morning. Hindi na siya opening remarks. Good morning everyone po. Good morning to my fellow doctors. So, we are lucky to have with us yung ibang doctors natin dito sa Baguio. We have Dr. Judaleo Capistrano po sa Notre Dame. Dr. Andrew Bautista po sa SLU and Pines Hospital. And then Dr. Ambasing sa Notre Dame, Pines, and SLU Hospital. And of course, we have Dr. Donato and ako po dito sa BGH MC. No? So, this is actually today, July 17 is the World Physiatry Day. So, this is what we are celebrating today na sinabay po siya sa 46th National Disability Week celebration. So, magsasalita po ako tungkol sa osteoporosis para hindi isa-isa namin sasabihin doon sa baba. So, may iba. Okay, so ano po ba ang alam ninyo, moms and sirs, ng osteoporosis? Kanina narinig ko si ma'am, sabi niya, may osteoporosis siya kasi may scoliosis daw po siya. Okay? So, magkaiba po sila. They are totally different, no? So, yung scoliosis is yung curve ng spine po yun, no? And then, siguro yung iba, iniisip din po nila, osteoporosis is the same as osteoarthritis. Magkaiba po yun, no? Ang osteoarthritis po ay problem ng joints natin, no? Yung nawawala yung covering ng joints. That is osteoarthritis. But osteoporosis po, yun po yung, what we call this, Ilocano, no? Tibker, tito lang, no? Yung density or yung, ano ba ito Ilocano na pa eh? The bone. It's about the bone, no? So, if you see, yung mga, ang ginawa natin ngayon is a screening test para ma-check kung yun nga po osteopenic or osteoporotic kayo or not. Sample nga sa akin. So usually yung mga nagkaka-osteoporosis po is yung mga elderly. So kaya ang screening po na ginagawa natin ay 55 and above. Lalo na po sa mga female na nag-menopause. November 5. Po sila sa osteoporosis. 79. Yung mga sisigarilyo, at sila sa osteoporosis. May mga younger individuals na prone sa osteoporosis, pero ito po yung may mga ibang sakit po, cancer, or may mga renal problem, no? Yung mga nagdadialysis. So, kung makikita nyo dito, meron yung tinitingnan natin na scores. So, kayo po ay either normal, osteopenic, meaning less than the normal yung tawag nito, yung bone density level ninyo. It does not mean pag osteopenic po kayo mapupunta kayo sa osteoporosis. Kaya nga po natin ginagawa yung mga screening na ito para hopefully ma-prevent na magkaroon ng osteoporosis, no? Kasi po, pag nag-osteoporosis, marami po yung problema na dinudulot ng osteoporosis, which is ang unang pinakatakutan natin, of course, is yung fracture po, no? Marami tayong lolas na dulas, nakadalawa na kaming patient, no? Tinulak ng aso nila yung patient, tapos syempre nahulog siya, tumama yung hips, nagkaroon ng fracture. Pero naman po yung iba, yung severe na frayed na elderly, humatching, umubo ng malakas, ma-fracture na yung ribs nila.
So, syempre, pagka ganun po, nag-hospital tayo, gumagastos tayo ng malaki, bibili tayo ng bakal para maayos yung ating fracture. So, yun po yung iiwasan natin, no? So, usually, nagbibigay po tayo ng calcium supplements and what do you call this, ang pinaka na nakakatulong po para mag-prevent ang osteoporosis ay weight-bearing exercises. So, okay lang yun, maglalakad. Pag may problem po kayo sa paglakad, yun maganda po nakabaston, no? Or naka-cane, which is kadalasan elderlies natin, ayaw nilang Yes, Doc, medyo ano lang, Doc. Madilim, hindi makikita. kasi magmumukha daw silang matanda. So, ang sabi ko naman po, ano po kayo? Thank you. Thank you, Doc. So, yun po. Kasi yung pain po is nakakatulong po sa balance para ma-lessen yung risk nyo ng fall. Okay? So, may mga lectures po yung mga physical therapists natin and occupational therapists natin, no? Para sa mga exercise at yung mga hindi nyo pwede kong gawin. Okay?